Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Jojo Lastimosa, sinabing babawi ang TNT at gagawing motivation ang pagyayabang ng San Miguel. Pero sino nga ba ang mas toxic? Matapos ang Game 4 loss ng TNT, mainit na ang emosyon. Inaasahang si Jojo Lastimosa ang isa sa magpapakita ng composure sa TNT, pero iba ang naging reaksyon. Sa halip na sportsmanship, tila si Jolas mismo ang naging toxic sa mata ng marami. Una na itong tinira si Jericho Cruz at sinunod si Chris Ross. Aniya gagawin nilang motivation yung pagyayabang na ginawa ng San Miguel dahil hindi pa raw tapos ang series. Galit si Jolas sa San Miguel. Ayon nga sa kanya, maaga raw nagdiwang ang Beermen na para bang nag-champion na. Sa mga naging pahayag netong si Jojo Lastimosa ay para bang sinasabi niyang walang sportsmanship ang San Miguel at puro nga raw yabang yung ipinakita noong nakalipas na Game 4. Pero sa social media at mga PBA fans ay kabaliktaran ang tingin ng lahat. Kung tutusin, si Jojo Lastimosa rin ang unang nagpakita ng hindi magandang asal. Nagbitaw nga ito ng mga matinding pahayag patungkol kay Jericho Cruz at Chris Ross na tila bitter sa kanilang pagkakatalo. Ayon nga sa mga ilang mga PBA fans na sa halip na si Jolas ang maging role model ng TNT ay siya pa yung pasimuno pagdating sa katoksikan. Kabaliktaran nga yung nangyari. Si Poy Eram nga ay na-appreciate yung paglapit sa kanya ni Chris Ross para kamustahin ang kanyang lagay. Nabanggit pa nga ni Poy Eram ay silang mga players ay naiintindihan ang isa't isa dahil pare-parehas nga lang daw sila ng trabaho. Sa halip na kilalanin ang magandang performance ng San Miguel ay nagtantrums nga itong si Jojo Lastimosa dahil sa celebration na ginawa ng SMB. Pero hindi ba't natural lang na magdiwang ang isang team kapag isang panalo na lang yung kailangan para makuha ang kampyonato? Imbes na ipakita ang sportsmanship ay mas pinili ni Jolas na magtantrums, kaya nag-backfire sa kanya yung sinabi niya kay Jericho Cruz na acting like a little boy. Dahil base sa mga naging pahayag netong si Jolas ay mukhang siya ang umaastang bata at hindi tumatanggap ng pagkatalo. Para sa akin mga chong, wala sa mga players ang problema, kundi na kay Jojo Lastimosa. Dahil yung mga players pagtapos ng laro, bati-bati na dahil magkakaibigan nga yung mga yan. Big example na lang yung naging pahayag ni Eram na na-appreciate niya yung paglapit sa kanya ni Chris Ross taliwas sa interpretasyon ni Jojo Lastimosa kung saan sinabi niyang kaya ito lumapit sa bench ng TNT ay para lang mang-asar. Ang hindi ko lang maintindihan dito kay Jojo Lastimosa ay bakit galit na galit ito sa mga players ng San Miguel. Dati naman siyang player, paniguradong alam niya na parte lang ng laro ang celebration, pati na rin ang trash talking. Dati rin naman siyang ganyang maglaro, kaya bakit ngayong tumanda na siya ay parang wala siyang pinagkatandaan. Sa ngayon ay gigil na gigil etong si Jojo Lastimosa na bumawi ang TNT Tropang Giga sa darating na Game 5. Ang gusto niyang mangyari ay gawing motivation yung di umanong pagyayabang na ginawa sa kanila ng San Miguel Beermen. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Na kay Jojo Lastimosa nga ba ang problema o nasa mga players? I-comment mo lang dyan sa ibaba.